sa level na ng level ng isang Akatsuki. Kaya hindi naging ganun kadali ang naging sitwasyon ng team ni Tobirama Senju nung time na yon. Kaya ang naisipang gawin ni Tobirama ay maging sakripisyo na lang sa laban at maging decoy nang sa ganon ay makatakas at mailigtas niya yung team niya nung sitwasyon na yon. So nung naging decoy nga si Tobirama Senju ay namatay siya sa pakikipaglaban kay King Kaku at sa mga 18 Class S Jonin na mga kasamahan nito. So balik naman tayo kay Darui. Oo, tinalo nga ni Darui ang Gold and Silver Brothers na si Ginkaku at si King Kaku. Pero tandaan natin na nung kinalaban ni Darui yung magkapatid na ito ay kasagsagan ng 4th Great Shinobi World War. Ibig sabihin ay meron siyang mga nakasama sa pakikipaglaban na highly skilled shinobis nung nakipaglaban siya sa magkapatid na si Ginkaku at si King Kaku. So ang ibig sabihin nito mga ka-anime ay hindi natin pwedeng sabihin na mas malakas si Darui dahil lang sa tinalo niya yung magkapatid na Gold and Silver Brothers na si Ginkaku at si King Kaku. At hindi naman natin pwedeng sabihin na mas mahina si Tobirama Senju dahil namatay siya sa pakikipaglaban sa highly skilled squad ni King Kaku. Sadyang magkaiba lang mga ka-anime yung naging sitwasyon ni Darui at ni Tobirama Senju nung kalabanin nila yung magkapatid na Gold and Silver Brothers na ito. Hindi rin natin pwedeng sabihin na mas malakas si Tobirama Senju dahil isa siyang Hokage. Dahil paglipas ng panahon ay naging 5th Raikage rin si Darui. So kayo mga ka-anime, anong masasabi nyo dito? Mas malakas nga ba si Darui kaysa kay Tobirama